Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa isang US Army na nakulong matapos maipaghiganti ang pamilyang pinatay ng gang, ngunit sa pilitan siyang inilabas sa bilangguan upang gawing assassin ng sikretong organisasyon ng gobyerno. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2022 na pinamagatang Section 8. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa panahon ng giyera ng Estados Unidos sa Afghanistan, ang pleton ng US Army Special Force pinamumunuan ni Colonel Tom Mason may nakitang kahinahinalang terorista sa kanilang daraanan. Lumapit si Jake Atherton na napag-alamang mayroon itong pampasabog at napatay ang Taliban na ayaw sumuko. Nang suriin ang lugar na diskubre nila ang mga nakatanim na pampasabog sa paligid, humingi ng permiso ang officer upang desarmahan ito pero tumanggi na ang colonel para umalis na agad. Itinuloy pa rin ni Jake ang pagdisarma na matagumpay niyang nagawa subalit may plano palang tatambangan ng Taliban ang US Army na nakatago sa buong paligid. Halos maubos ang buong unit sa tindi ng bakbakan maging ang colonel tinamaan ng malakas na pagsabog, pinuntahan ito ni Jake para iligtas pero may sumulpot sa likuran niya, buti na lang nailigtas ito ng colonel. Sa kasalukuyan, matapos ma-discharge sa army nagtatrabaho na si Jake bilang mekaniko sa auto shop ng dating gang member na si Earl na kanyang uncle. Si Jake ay mayroong masayang pamilya na may isang anak, ngunit sa kabila ng lahat problema ng mag-asawa ang pera sa kakulangan sa kita pero naniniwala si Jake na malalampasan rin nila ang lahat. Sa kwarto bago matulog ang anak gusto ulit makilala ng bata ang mga kasamahan ng ama nung nasa army pa ito. Natatandaan ng bata ang colonel na nagligtas ng buhay noon ni Jake na kasama niya rin nang ipinanganak ito. Kinabukasan pagpasok ni Jake sa trabaho may mga nakita siyang sasakyan na nakaparada. Lumabas mula sa loob ang grupo ng isang gang na binangga ito ng walang dahilan. Ayaw na sana itong pansinin ni Jake ngunit pinapabanatan siya ng leader ng gang pero laging handa ang dating sundalo kung saan mabilis niyang napabagsak ang lahat ngunit nagbanta hanggang leader na babalik sila. Bago pa man magnegosyo ng sarili si Earl ng auto shop kabilang ito sa isang gang, nang magkapera siya nagsimula siyang magnegosyo ng hindi akalain na magkakaroon pa ito ng pangalawang buhay at ayaw niyang mawala sa kanya, ngunit nangangamba si Jake dahil ito ang giyera na walang katapusan. Tinawagan niya ang asawa para ipaalam ang nangyari na kailangan niya munang manatili para samahan si Earl at gagabihin na ito makauwi. Subalit lumipas ang maghapon pag-uwi nakita ni Jake ang leader ng gang na dumaan sa harap ng bahay na ipinag-alala nito ang pamilya, agad niyang sinuri ang loob at sa kasamaang palad inabutan niya na wala na ang mag-ina na walang awang pinatay ng gang. Pagdating ng pulisya para sa investigasyon sa nangyari, biglang umalis si Jake para hanapin ang may gawa sa pumatay sa kanyang mag-ina. Nakita nito ang sasakyan ng gang leader sa labas ng isang club at agarang inikutan upang kumprontahin sa atraso. Pagpasok kumpirmadong naroon ito sa loob na wala nang pinalampas na sandali si Jake kung saan inilagay niya sa kanyang mga kamay ang batas upang maipaghiganti ang pamilya. Matapos ang nangyari hinatulan si Jake ng habang buhay na pagkakabilanggo na walang ibang nasa isip araw-araw kundi ang nawalang pamilya. Dinalaw ito roon ng dating colonel upang subukang buksan muli ang kanyang kaso pero tumanggi na si Jake, na mas pinili na lang ang makulong dahil wala na rin naman siyang babalikan pa sa labas at hindi na pinapabalik ang colonel kahit kailan. Nang matutulog na alala ni Jake ang nakaraan sa army na utang niya ang buhay sa colonel na nagligtas sa kanya, pero hindi itinuturing ni Tom na may utang si Jake sa halip binigyan lang siya ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Kalaunan may bumisita ulit kay Jake na hindi niya kilalang tao, nagpakilala itong Sam Ramsey na nakikitang hindi karapat-dapat si Jake sa loob ng kulungan. Nag-alok itong mayroon siyang pinapatakbong pribadong task force pero hindi interesado ang bilanggo na maging parte. Subalit habang natutulog ito pinasok ang kanyang kulungan at dinukot ang bilanggo na lumalabas si Ramsey pala ang may gawa upang kunin siya para sa kanyang grupo. Napag-aralan na siya ni Ramsey kung gaano ito kagaling sa panahon na naroon pa siya sa Special Force, nanghihinayang siya sa kakayahan ni Jake at ayaw niyang masayang ang buhay nito na mabubulok lang sa bilangguan. Dinala si Jake sa Washington kung saan naroon ang headquarters ng Section 8 ang kanyang bagong magiging tahanan, na isang sikretong organisasyon na pinapatakbo palihim ng gobyerno upang pigilan ang mga banta saan mang sulok ng mundo. May pa-welcome party rin sila para sa bagong kasama na kailangan ni Jake makipaglaban, tumanggi siyang lumaban pero pinilit siya ng kasama dahilan nang ipinakita nito kung sino talaga siya pero naalala niya ang pamilya na nagpigil sa kanyang gumawa ng karahasan.
Hindi nagtagal na bigyan na ng unang misyon si Jake kasama si Liza bilang kanyang partner sa nagngangalang Alejandro Castillo, isang defense contractor na nagbebenta ng armas sa black market. Kailangan nilang makuha ang isang schematic documents na gustong mabawi ng DOJ na hinihinalang magagamit ng Russia. Nasa Mexico ang kanilang target at lahat kailangang mapatay sa aksyon. Walang sinabi noon si Ramsey kay Jake na papatay sila na napagtanto niyang ang pinasok na organisasyon ay pagiging assassin. Gayunpaman, wala na itong magagawa kung saan dumating na sila sa Mexico sa kinaroroonan ng magaganap na deal ng defense contractor, upang magsagawa ng ambush, ngunit masyadong marami ang security ng target. Sinimulan ng kumilos ni Jake habang sniper nito si Liza sa likuran, nagsimula na ring makipagsundo si Alejandro, ngunit hindi naging maganda ang kanilang usapan na nauwi sa paglalaban ng dalawang panig. Habang nagkakagulo, pinasok ni Jake ang lugar at napatay ang mga natitira. Ayaw namang magsalita ng target sa kanyang pakay kaya tinapos na niya ito, at nakita sa sasakyan na may mga kasamang babae si Castillo pero kinuha niya lang ang kanilang pakay at umalis. Subalit dahil sa may iniwang saksi, nagalit si Ramsey sa kanya na posibleng makakaapekto sa kanilang operasyon. Ipinaglaban ni Jake na ginawa niya lang ang trabaho na hindi na kailangan pang pumatay ng mga inosente. Pinagbigyan na lang ito ni Ramsey na hindi na pwedeng maulit pero pinapasubaybayan siya kay Liza, ngunit ang kasamahan noon pa man ayaw na si Jake sa grupo. May isa pang assassin si Ramsey na itinuturing na pinakamagaling na nagngangalang Locke, na nag-ooperate sa iba't ibang panig ng mundo para itumba ang kanilang mga target na talagang may husay na abilidad pagdating sa pagtapos ng mga trabaho. Samantala si Jake binigyan na ng kanyang matutuluyang sariling apartment. Sa isang bar habang nagiinom ito, dumating si Liza upang samahan siya at inalam ang kwento ni Ramsey pero wala itong nakuha habang si Liza dati namang army bago mapasok sa Section 8. Kalaunan binigyan ulit ang team ng misyon ng magkakasama lahat, upang makuha ang isang digital information at itumba ang isang kurap na US Senator sa bansa, pero hindi ito basta-basta dahil siguradong may bantay na private contractors itong kasama. Sa araw ng pangungumpanya ng senator, naroon ang grupo nagmamasid sa malapit. Si Jack ang tagabantay habang sinisimulan ng pasukin ni Liza ang loob para kunin ang data, subalit nakatunog ang mga security na pinasok sila. Itinakas ng mga bantay ang senator habang sinundan ito ni Jake. Kasalukuyan na din ngayong napasok ni Liza ang sistema para sa pag-download ng files. Nang itatakas na ang senator, hinabol ni Jake ang sasakyan na ipinagtataka ng mga kasama kung anong ginagawa niya. Matagumpay na nakuha ni Liza ang files habang patuloy na nakikipaghabulan si Jake at dumaan sa bangin upang harangin ang sasakyan, ngunit hindi kayang iputok ni Jake ang baril sa senator nang malamang mayroon itong maiwang pamilya. Pinatay ng kasama ang senator at pinaalam kay Jake na dapat hindi sila mag-atubili. Dahil sa pangyayari, gustong itumba si Jake ng Section 8 na magiging banta sa kanila, pero nakatakas ito at nagpunta siya sa dating colonel na ang alam isa na siyang wanted sa batas. Napag-alaman ni Jake na ang Section 8 ay matagal nang nabuwag panahon pa ng 90s, pero narinig nito ang buhay pa ang ahensya. Wala rin itong kilalang nagngangalang Ramsey, subalit malaking kinakaharap na problema ni Jake kung ang Section 8 ang naghahanap sa kanya. Bumalik na muna si Jake sa New York para magpalamig, ngunit si Ramsey ipinadala si Locke para sa ulo nito na malaking banta sa kanilang organisasyon. Nang makabalik si Jake sa dating bayan, nakita niya ang dating best friend ng anak sa isang tindahan na napag-alamang may naghahanap sa kanyang tao. Ipinakita ng bata ang kahalintulad ng taong naghahanap na mukhang agent. Naroon na pala sa tapat nito si Locke. Pinapanood siya kung saan tinangkang tapusin si Jake sa kabila ng maraming tao sa lugar. Pero nagawang makatakas ng kanyang target matapos dumating ang lokal na otoridad na napatay nito ang lahat. Sinubukan niyang hanapin si Jake gamit ang sasakyan ng pulisya, at tumawag din si Ramsey na dismayado kay Locke, pero nangako ang assassin na tatapusin niya ang trabaho. Sa ngayon si Jake bumalik sa shop ni Earl na nag-adopt sa kanya sa kabila ng pagkatao nito, ngunit nakatunog sila ng paparating kaya pinagtago niya si Earl sa likod, subalit nakahanda na itong lumaban para kay Jake. Dumating ang mga dating kasamahan mula sa Section 8 upang itumba siya. Muntikan na si Jake, buti na lang nailigtas siya ni Earl at nakaharap ang ilan pa sa dating mga kasama na noon pa man ayaw na sa kanya. Nang magkakaubusan ng bala, hinamon siya sa mano-manong laban na matagal na nitong hinihintay. Nagkaharap ang dalawa sa matinding labanan pero iniligtas si Jake ng partner na si Liza at agad tiningnan si Earl na inakalang may nangyari. Umalis na rin agad ang dalawa bago pa may dumating na pulis upang tapusin na ito sa pagpatay kay Ramsey.
dinala siya ni Liza sa sikretong hideout sa Montana subalit traidor pala ang kasamahan. Dahil dito tuluyan ang nahuli ni Ramsey si Jake na ngayon ay kanyang bilanggo, ngunit ang mas nakakagulat sangkot pala ang Colonel sa Section 8 na dati pang nakasubaybay kay Jake upang gawing assassin ng Section 8, si Ramsey ang nagbayad sa lokal na gang sa pagpatay sa pamilya ni Jake para masigurong papasok siya sa kanilang organisasyon. Sa labas habang sinusuri nila ang pera nakaramdam ng masamang pakiramdam si Tom, palihim na pinuntahan pala nito si Jake upang ipaliwanag na nagpapanggap lang ito upang pabagsakin ang Section 8. Hindi niya ito sinabi noon kay Jake dahil maaaring masira ang kanyang mga plano, nagkasundo ang dalawa na magtulungan upang tapusin na ngayon ang lahat. Nang tumunog ang alarma agad sinuri ng mga bantay ang bilanggo, nagpanggap na nakatali si Jake habang nasa likuran ng pinto si Tom umatake, napatay nila ang mga bantay ni Ramsey hanggang sa magkaalaman na tinabla siya ni Tom. Sinubukang makipagsundo ni Ramsey kay Jake kapalit ng $3 milyong sa mesa at malaya na itong gawin lahat ng gustuhin niya, pero mas gusto ni Jake bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mag-ina. Sinusubukan pa siyang linlanggan ni Ramsey na si Tom ang nagbigay sa kanya ng tip sa pamilya nito, habang may umiikot sa kabila pero nailigtas ulit siya ng Colonel na mayroon ring matinding tama. Balak pang kunin ni Ramsey ang pera, napigilan siya ni Jake subalit malubha ang kalagayan ng Colonel at hiniling kay Jake na wakasan ang Section 8 bago bawian ng buhay. Dumating rin si Liza na pinapasuko si Jake, wala na rin pala itong bala at ayaw na siyang patulan ni Jake ngunit napilitan na rin itong lumaban hanggang sa mapatay ang dating partner sa kahinabol si Ramsey na sinusubukang tumakas. Matinding naghabulan ang dalawa pero bumangga ang sinasakyan ni Ramsey, agarang bumaba si Jake at nakitang may tama ito, at iniisip ni Ramsey hindi kayang iputok ni Jake ang baril pero nagkamali siya ng inakala. Kalaunan dumating ang boss ni Tom upang pasalamatan si Jake sa pagkakabuwag sa Peking Section 8 na matagal na nilang hinahabol, inalok siyang magtrabaho sa kanila pero tumanggi ito dahil wala na siyang dahilan pa. Ngunit pag-uwi ni Jake sa kanyang tinutuluyan inabutan nito si Locke sa loob, tapos na ang lahat at patay na si Ramsey subalit para sa assassin hindi pa tapos ang kanyang trabaho na nakasalalay ang kanyang reputasyon. Matatapos lang ito pag napatay niya si Jake pero hindi rin ito makakapayag sa gusto ng assassin, matinding naglaban ang dalawa kung saan nagulpi si Jake sa husay ng mamamatay tao, buti na lang nakuha niya ang baril ng assassin na nahulog at nailigtas ang sarili. Matapos ang mga nangyari nag-iwan na lang ng mensahe si Jake kay Earl na nagpapasalamat sa lahat sa pagturing sa kanya bilang anak, nakahanda ng sumuko si Jake upang ituloy ang sentensya sa kanya ng panghabang buhay. Ngunit nang nasa boss na ito nakakita siya ng mag-ina at naalala ang pamilya, na nagbigay kay Jake ng rason na tanggapin ang alok na trabaho sa Section 9. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!